May puno ah. Hindi, Uurong mo to, uurong natin yung puno. The most vlogger-centric, vlogger-cautious, the most rounded camera for a daily vlogger, a woman vlogger, an aesthetic vlogger, a cinematic vlogger. Probably the best choice. One of the best features of this camera na hindi sinasabi mismo ng brand. Ito ah, brace yourself guys. This camera is... Personalin na kita. Gamitin mo yung 4K mo kasi kung naka 1080 ka lang, magkalimutan na tayo. Hindi kung introvert ka na medyo mahihain ka na gusto mo mag-vlog, I think it's a really good camera for you. It would work out well. And yun nga, introverted kang mag-vlog. Alam mo, mahihain ka mag-vlog. Parang ganito ka mag-vlog. Wait lang. Ganito ka mag-vlog. So, yun guys. Ko. Right. And I'm not sure if these ladies have watched my films before, pero syempre the Viva Max label. Kung malaman mo na Viva Max artist ako, magpa-pop ka sa akin ng balon. I take my craft, and I don't just do movies for Viva Max. Wow! Talaga ba? Pag nalaman mo na Viva Max artist ako, tas yung mga nakakatrabaho ko, yung mga oldies pa na babae, Diana Subiri, Maui Taylor, Rosana Roses, ganun yung mga yung mga scenes ko. Enjoy ako or something like that, or I look forward to that. It's part of the art. Ano sinasabi mo? Nakita mo yung sinend ko sa Google No. Hindi pa. Ano ba yun? Alin? Oo, pero battery extender. Boom. parang wala kasi masyado. Hey, 25,000 ito ka. Ay, may bago. Paghahalata matagal hindi pumunta ng coffee project eh, no? Hindi, magbo-bulletproof lang ako. Tsaka ano? May bago rin, oh. Pork belly barbecue. Ha? Okay, sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Dito tayo sa Coffee Project. Sunday. Ano, bakit? Pag umupo ka dyan, ang late mo dyan, dito ka dapat. Ah, okay ka lang dyan? O, sige. Pwede pupurong natin. May puno ah. Hindi, umulan dito. Uurong mo to, uurong natin yung puno. Hindi, pwede yan, iurong. Sige, pati yung puno, napansin mo gumalaw. Saka, Bon? Ang layo mo naman. Dito ka. Grabe. Tinatalo ko pa yung Ha? Eh, ano to? Rustic tawag dyan, be? Rustic. Ha? Hindi kasi nalinisan ata ni Ate Gina to eh. Hindi na palinis ni Nana yung coffee project ngayon eh. Oo. Mas matibay kasi yun eh. Wala sa SM. Isa dito, yung isa dito. Kasi kumari maano to trespassing. Okay, so Martians, eto na nga, nakauwi na kami after ng isang slight na, alam mo yun, kasi Sunday ngayon. And tambay-tambay, syempre, unting tambay, sa wakas nakalabas din ako ng bahay. Minsan kasi nakakaano eh, no? Parang ako naka-entrapment operation. Pag nakakulong lang ako, tapos, syempre, puro trabaho. Para sa akin, ito rin siguro yung disadvantage ng freelancing. Kasi ayaw mo naman pag freelancing ka, nandun na rin kasi talaga yung risk ng yung aalis ka, yung paano ko sabihin to. Today kasi siguro ito yung pwede natin pag-usapan.
sa freelancing, hawak mo oras mo. Ang hindi ko alam ng lahat, kapag hawak mo yung oras mo, oo, magagawa mo lahat, mapipili mo gumawa ng ganito, pili mo gumawa ng ganyan. Pero kasi kapag hawak mo na yung oras mo, nakikita mo lahat ng time para gawin yung mga bagay na minsan, alam mo yun, minsan boring ng buhay. Pag may part ka ng buhay mo na tahimik. Isa rin yun sa mga dahilan ba't ako nagdi-daily vlog dahil yung work ko, pag natapos ko na, okay na. So may time na ako mag-focus sa ibang bagay, time na ako mag-hustle. So siguro parang akin 100% of the time, yung hustle is nandito sa vlog. At saka nandun pa rin sa mga shoots. Ngayon masaya ako kasi syempre Sunday and I got the time. Nagkaroon ako ng time nagkaroon ako ng opportunity na mag-spend ng time sa family. Well, since umalis na si dad, usually ganito si mom at saka yung kapatid ko. At syempre, bago tayong magkwentuhan, magkaroon pa ng ibang kaganapan ngayong araw, magbabasa ho tayo ng comments sa vlog. Tignan ho natin kung sino ang mga nag-comment. Ba't wala akong nakikita? Something went wrong. Ano meron? Ha? Walang net? What? Wait lang. Sabi nito walang internet. Okay, so ito na naman. Walang internet. Kinakabahan ako ng slight. Kasi isa to sa mga parameters ng daily vlogging is kailangan may internet kang mabilis. At kailangan, alam mo yun, tinatry ko as much as I can tapusin yung edit ng mas maaga, upload ng mas maaga para naman hindi ko kayo maabala sa tulog nyo kasi alam niyo naman, I'm wishing you guys nothing but blessing and abundance. But I'm also wishing you guys na alagaan nyo yung sarili nyo, alagaan nyo yung health nyo. Dahil pag hindi maganda ang health mo, paano ka makakanood ng vlogs? Diba? Paano ka magpapatuloy sa buhay? Paano mo pagpapatuloy yung pangarap mo? Pero, yun. Ayoko na mag-upload ng late to be honest. Pero kasi, ayoko rin kayo madamay sa mga pinaggagawa ko. Though, pwede nyo naman gamitin. Pwede nyo naman panoorin kinabukasan. You know, kahit di ka manood ng vlogs ng isang linggo, pwede ka naman manood ng isang binge. Alam mo yun? It's something you can watch. That's why recently these past few days din, kung papansin niyo, yung mga topic or yung mga vlog na nilalabas ko, medyo nilalagyan ko ng something na may matututunan kayo. Though, ito na masasabi ko, hindi araw-araw ganun. Kasi, pag tinagalan natin na ganun yung style, magmumukha na tayong podcast eh. Alam mo yun? Kaya still, bakit walang internet? Shite! Okay, so Martians, good news, meron na ulit tayong internet. Kinabahan lang naman ako slight. Kasi nagalaw ni Ate Gina yung internet. Pero goods naman tayo dyan. So today, it's a Sunday, so alam nyo na. Workout tayo. Kasi nandyan si Bossing, so kailangan natin healthy living. Ay, Diyos mío. Okay. Alam nyo, gusto ko pag-usapan to Bakit hindi natin pag-usapan? Para okay naman, para G na G. Gusto ko sana today, i-recommend sa inyo ang isang bagay or ang isang vlogging setup. Kasi lagi ko na lang sinasabi lagi ko na lang nire-recommend na okay ang A64, Canon M50, Canon kung ano man. Eto, bakit walang nagtatanong kung okay ba ang Osmo Pocket for vlogging? Kasi ang hindi nyo alam, in-unbox ko lang siya pero hindi ko siya ni-review. At oo nga pala, siguro sige pag-usapan natin kung okay ba ang Osmo Pocket for vlogging, for daily vlogging. Well, hindi ko na siya pinag-daily vlogging kasi iniingatan ko siya. So ang gamit ko basically itong A7S III dahil ito talaga yung gusto natin. Ito talaga ang dream camera natin. But this is our BTS camera. It's perfect for travel vlogging na sana meron na ako nito nung nag-Macau, Hong Kong ako. Sana meron na ako nito nung nag-Japan ako. Kasi bago ko pa naging workhorse to, ito rin kasi yung pinang-vlog ko. I mean, bago ko naging workhorse for daily vlogging to, ito na talaga yung camera ko for work. But ito, kung gamitin ko man to for work, nandito siya lagi sa tabi niya para suportahan siya. Kaya mahal na mahal nila isa't isa. But anyways, bago ang lahat. No? Bago natin tuloy itong review na to, mag-shoutout muna tayo. Siyempre,
kakamustahin ko ang mga Martians dyan na daily nag-a-upload. Mukhang may mga tinamaan sa mga recent uploads natin. So pag di kayo nag-comment, tatamaan kayo sa akin. Joke lang po. Okay. So from our upload yesterday, una sa lahat, eto, shoutout sa'yo. Ilang beses na kita na shoutout. Maru Ashley Labutap 3164. Daily comment na ata, bossing. Thank you very much. Shoutout sa'yo. Kay M. Mark Z. KL Saints. Ewan ko kung tama ba, sorry. Correct me if I'm wrong. Solid quiz. Natamaan ako dun sa silent viewers. Eto na, magko-comment na. Oh, may follow-up pa siya. Question ko is currently, I have Canon 200D with 50mm and the kit lens. Nagdadalawang isip ako if I should upgrade 4 lenses or upgrade my gear to Sony. Nakikita ko kasi puro Sony user yung gumagawa ng film since maganda talaga siya for video. Baka may suggestion ka dyan. Una sa lahat, bago mo, siguro akin, kung ready kang mag-upgrade sa Sony this year, go for it. Kasi medyo okay pa naman si 200D, but kung willing mo pang i-push yung limits si 200D or kung kaya mo pang i-push yung limits niya, go for it. Kung gusto mong bumili ng lenses, it's either isang wide, isang tight lang naman yan. Laging combo dyan. Pero para sa akin, syempre, may bias ako. And kung siguro nasabihin natin ganito, kung nag-grow out mo na yung camera mo na 200D, it's time to move on. Hindi sa huwag ka madala sa hype na kung marami nagsa-Sony users. Pero kasi kung may plano kang kumita sa ginagawa mo sa film, I would highly recommend Sony. Kasi yun yung madalas na hinahanap sa industry. Yun yung mga madalas na hinahanap ng client or ng mga ibang studio owners, mga Sony shooters, Sony full frame users. At saka ito honestly wala akong nakikitang naghahanap ng naka ZV-E10. Kaya kung nagtatanong kayo kung okay ang ZV-E10, okay siya for content creation. But I think it's one of the best entry-level cameras out there na katabi ng A64. Sony A67, yun yung marirecommend ko kung mag-jump ka from 200D kasi sobrang sulit nun. May leverage kang finally maglaro sa 4K. May leverage kang maglaro ng 10-bit color. Kasi when it comes to filmmaking, pag usapang filmmaking na talaga, hindi nawawala ang color grading as your apelido and sound design as your middle name. Kapag color grading tapos Sony A67, I think it would give you much more cap space or sabihin natin mas magkakaroon ka ng level mag-edit using 10-bit footage. Para sa akin lang naman. Para sa akin lang tong opinion na to, ha. Hindi po ako pinakamagaling. Hindi rin ako ang the best, but that's how I can recommend you guys. And lahat po ng mga tropa ko na napag-recommendan ko na is yun yung mostly na kinukuha nila. And 100% of the time, masaya sila sa nire-recommend ko. Mag-shoutout pa ba tayo? Okay, so sa lahat ng na-shoutout ko today, alam niyo na, I'm sending you guys nothing but blessing and abundance, all the love and care in the world. Sana okay kayo, sana masaya kayo, sana manood kayo ng 365 everyday. And I love it kapag nagko-comment kayo guys kasi it gives me much more connection sa inyo. It allows me na makapag-isip, ano ba yung dapat kong ihain sa Martians natin today? Ano ba yung mga kailangan nilang armas? Ano ba yung kailangan nilang wisdom? Ano ba yung kailangan yung motivation? Because right now, parang yung 365 papunta na to sa direction na para sa inyo. But still, sana kahit mag-share ako ng intricate moments ng buhay ko, sana, alam mo yun, may time pa rin kayo para panoorin. But yun nga, super happy. And yun, stable 100 views. Let's go. Yan, tumaas tayo ng subs. Malapit na tayong umabot sa 500 subs ulit. So, tara na, pag-usapan na natin ang Sony. Pag-usapan na po natin, DJI Osmo Pocket 3. The most vlogger-centric, vlogger-cautious, the most rounded camera for a daily vlogger, a woman vlogger, an aesthetic vlogger, a cinematic vlogger. Probably the best choice na camera na bibilhin nyo if magfo-focus kayo sa vlogging, traveling, content creating dahil sobrang sulit itong camera na to. Bibigyan ko lang kayo ng onting browse through review na slight but nothing too technical kasi the point of having an Osmo Pocket 3 is actually to remove all the technical aspects to make things easier, to make filming easier na hindi mo naiisipin. Para sa akin, ganun ko siya nakikita. Pwede mo siyang pagandahin, pwede mo pagandahin yung quality niya, pero hindi yun ang iniisip ko. Kasi nga, Bcam ko siya, content creation camera ko siya for reels, unboxings, boxing, kung gusto mo rin naman, pwede mong gamitin sa boxing. Marami siyang use.
Okay, so Martians, to make things a little bit interesting, ito ngayon yung review natin ng DJI Osmo Pocket 3. Actually, creator combo tong ginawa ko. POV yung gagawin nating view para masaya. With extended batteries. Naka-extend yung battery niyan. Yun nga lang, itong hindi ko trip kasi, ito yung medyo bad trip dyan. Nawala na ho yung wide lens nito. Kaya, yung review nito, hindi masyadong super technical. But, this review, I believe, will help you if kukuha ka ng creator combo or hindi. In short cases, spoiler alert, sa creator combo daw, kasi ang alam ko may kasamang mic at saka may kasamang wide lens. So, wait ito na, buksan na natin siya, wait lang. Ayan, para mas okay sa inyo. So, ito siya, may kasama siyang case. Una sa lahat, tayo na mas magandang lighting. May kasama po siyang case. Ito yun, sa loob ng case niya, meron siyang lalagayan ng filters, lagayan ng wide lens, at pwede nyo i-mount yung kasamang microphone sa creator combo. One of the best things about this camera is bukod sa overexpose sa labas. Isin natin. So, una sa lahat, ito siya. Lagay muna natin dito. Pwede natin ilagay sa iba-ibang lugar yung gimbal. Pero ang maganda rito, ito yung pinakamasasabi kong best thing that I actually love about the Osmo Pocket 3. Yung kasamang microphone. Kasi ang laking silbi nito, magagamit ko siya as backup audio dahil meron siyang button dito sa gilid which will allow you na mag-record ng audio mo aside from yung audio recording ng mismong camera. Tapos, from this microphone, meron siyang button dito that will allow you to actually record wirelessly through both of these guys. Pag pinindot mo yung record button, magre-record na rin siya dito, which is actually good. Pero ito, yung record button na to, ito yung para sa backup audio mo. So, let's say, ito yung audio test niyan. Kung nanonood man kayo ng daily vlog, ito yung madalas kong ginagamit na microphone kapag kailangan ko ng audio na medyo mas maganda, mas malayo, at kailangan ko ng backup audio sa mga bagay na ginagawa ko. Tsaka syempre sa mga unboxing, kung napapanood nyo rin yung mga unboxing, nagagamit din natin siya. So, kabit ko muna sa akin yung audio. Pakinggan nyo. Kasi ito yung test ng audio. Ito yung audio na galing sa Comica VM40. Tapos ito naman yung next audio na magagaling is a DJI microphone wirelessly. Yan, kung nakikita nyo man, dito nasa shadow ko. On ko yung mic. Yan, so naka-on na basically yung mic. Press ko yung record. Yan, nagva-vibrate siya. So, usually pag kinakabit ko yung mic, ito yung audio test ng mic na naka-wireless record siya nang hindi naka-on yung Osmo Pocket. Pero pag in-on natin yung Osmo Pocket, yan siya. Press natin yung record. So yung pinapakinggan yung audio ngayon ang galing sa mismong DJI Ito na yung audio kapag galing sa mismong Osmo Pocket na naka DJI mic, di ba? Kita niyo yung difference ng audio versus sa wireless recording versus sa internal recording na nakakasync silang dalawa. So yun yung isa sa mga best feature or basically this video covers yung top 5 features that I actually love about the DJI Osmo Pocket 3 or a not so technical review. So one of the things that I actually love about this camera, second thing that I actually love about this camera is yung 4K recording niya. Makakapag-record ka ng 4K, pause muna natin yung sa video Makakapag-record ka ng 4K up to 60 frames per second, 2.7K in 60 frames as well, 1080p ng 60 frames per second. Pero magagamit nyo po yung slow-mo, yung 4K 120 nya dito sa menu. Meron kasi siyang slow motion. Ayan. It can record up to 4K 120 pero wala siyang picture profile. Kumbaga default siya na profile ng Osmo Pocket. Kumbaga hindi siya HLG. Ayun pwede rin pala ng D-Log ng 4K.
Pero kasi alam ko siguro hindi to 10-bit. O 10-bit ba? Ay panalo. 10-bit din pala. So basically it can record HLG, D-Log-M in 10-bit tapos may 4K 120. Pero ang tanong kung, tingnan natin. Manual exposure 240 frames. Okay, not bad. So I think tingnan natin kung auto slow motion na to ah. Hanap tayo ng subject na nakakatanga. Wait lang. Dulos na sahig. So, gawin nating subject itong ball head ng tripod. Di ba? Kita niyan. Ngayon pe-press kay record. Kung focus ko ngayon is yung pag-control ng gimbal. Ikot tayo. Diba? Tapos guys, makikita natin yung stabilization niya papalayo. So basically, yung mga cinematic lovers out there, makakatulong din tong 4K 120 sa inyo. Pero siguro para sa akin ito yung top 2 na feature na gusto ko sa Osmo Pocket 3. So one more thing is of course, both sa slow motion, meron siyang low light capability. Ito honestly, para sa akin lang naman, bilang isang videographer, kapag alam mong masa low light condition ka na, mag-iilaw ka. Hindi ko siya ginagamit in low light honestly kasi siguro parang golden rule ko na yun sa sarili ko na kapag nag-vlog ako, hindi ko siya ginagamit in low light. Kapag maliwanag paggabi, S3 na. Pero I think sa mga taong nagtutour sa gabi, sabihin natin you're traveling, you're somewhere in the streets of Tokyo or in the streets of Hong Kong. Low light mode will basically help you out, but I think it's acceptable. But of course, sa pinaka-honest na terms, huwag kayo mag-film in low light if you really want the best results. Kasi para sa akin, yun nga, hindi ako naglo-low light mode, but I think it's there para iligtas kayo sa mga outputs nyo. So that's basically top 2. So another thing, pangatlo, what I love about this is yung photo mode. Sobrang sulit niya dahil nakakatulong siya sa mga bagay-bagay. Nakakatulong siya sa mga picture-picture pagkasama nyo yung mga abobs nyo, yung mga baby cakes nyo, cakes nyo, lahat, anumang term meron ngayon para sa girlfriend nyo. Sobrang useful nito dahil bukod po sa photos niya na pa-landscape, pwede siyang pa-portrait. Meron siyang menu dito that allows you to actually switch from portrait to landscape, and meron din mga automatic rotation. So from there, ayan, di ba, makakapag-picture na kayo, selfie. Ayan. Tinahinarap ko sa sarili ko, di ba? Ang galing, may face tracking, which is actually the next thing that I love about this camera is yung face tracking. Though I think yung face tracking niya minsan nakakahilo kapag katulad ko, nagde-daily vlog kayo. Tapos tulad niyan. Record natin. So yan, kapag katulad ko nagde-daily vlog kayo, 'di ba? Ang gaslaw ng camera. Pero pag as a viewer nakakahilo siya. Dapat kung gusto niyo lang kung magto-talking head kayo, ilapag niyo na sa isang tabi. Tapos, hayaan niyo lang siya. Kung mag-adjust, kung kailangan niya mag-reframe, i-reframe niyo. Pero yung, I think it's helpful when it comes to, saan ko ba siya masasabing pinaka magagamit? Yung follow through mode na to. Yan, kapag mga ganito, ayun, nawala yung focus, di ba? Nawala. Nag-red. But I think it's really helpful when you're walking. So, bating lalakad ako. Ayun, nakatrack sa face ko, di ba? Tapos hindi masyadong shaky. Yun nga lang, at some points, kapag yung box na green, dumaan sa camera, mawawala. At some parts, hindi ko sinasabing lahat, pero at some parts. But I think possibly, sa Osmo Pocket 4, kung magkaroon man ng Osmo Pocket 4, mag-improve pa to. There's still going to be some improvements. Hindi lang face tracking po subject tracking din siya. Yan natin. Ito guys, para ako nagmamarket sa altitude digital Yan. Pwede ko i-hold mo to. Hindi, paano ba? I-hold mo siya. Tayo. Yan, nag-track na. So, track natin. Nawala. Hindi ko alam kung gaano siya ka-effective pero alam mo yun. Okay naman siya yung tracking, though hindi ko siya ginagamit. Well, ginagamit siya sa akin ni Trixie madalas kapag nagsushoot kami ng BTS or ng behind the scenes ng shoot. It's basically one feature. So, napag-usapan natin
yung wireless microphone, which is actually good. Yung 4K 120, yung face tracking. Next thing that I actually love about this camera is actually may modes. And nakakapag-save ka ng custom modes. Bawa, slow-mo na ayan, may mode ako dito na slow-mo na naka-D-Log. Meron akong auto white balance na video 4K 24. Sobrang useful niyan. Actually, yung switching from one mode to another. Let's say, gusto mo mag 120 dahil may nakita kang B-roll. Lipat ka sa slow-mo. Diba? Nalito na yung camera. Diba? Ganyan. Gusto ko magsalita na, talking head na. Dito na ako agad. Simple as that. And right now, ano bang ginagamit kong picture profile sa Osmo Pocket ko? Before naka-D-Log ako, and then nag-try ako mag-HLG, hindi ko na masyado trip yung HLG. Ngayon naka-normal na ako kasi I think the Osmo Pocket 3 is meant to be the best camera to use because of its easy access. Dahil sobrang dali niya gamitin, kahit sinong beginner pwede nilang gamitin. And kahit sinong beginner na biglang magiging technical in the future, pwede pa rin ang Osmo Pocket 3. Alam niyo, nakakatawa, at some point, ginamit ko to sa isang professional shoot. Corporate, and pumalag siya. Nagamit yung shot dahil ang useful niya yung 4K 120, at saka ang sharp ng image, maganda yung output niya. And bukod pa dun, the last thing that I actually like about this camera is yung portrait mode. Though in portrait mode 3K na yung quality niya, hindi na siya 4K kasi dahil sa sensor sa harapan. Ang maganda rito, makakapag-shoot ka ng vertical content. Pwede ka na mag-shoot ng reels, travel reels, jowa reels. Alam mo yun? Yun jowa reels, travel reels. Dami nyo pwedeng gawin sa camera na to. And for daily vlogging, I think it's gonna do. Especially sa mga babae na, yung mga aesthetic na babae na nag-vlog. Ito yung madalas nilang gamit. Ito yung common na gamit ng halos ang dami kong kilala na naka-Osmo Pocket. Kasi nga, right now at the moment, not everybody wants to carry. Right now, Martians, hindi po lahat gustong magbuhat ng ganito kalaking camera. Hindi lahat. Kasi, hindi din, ewan ko, para, alam mo yun, hindi naman kasi lahat may effort magbuhat ng ganito kabigat na camera. At saka ito yung nakakatawa dyan. One of the best features of this camera na hindi sinasabi mismo ng brand. Ito brace yourself guys. This camera is unguardable. Anong ibig sabihin ko sa unguardable? Hindi ka masisita ng gwardiya na nagbablog ka kahit saang lupalop ka man ng Pilipinas pumunta. Hindi ka makikita ng guard. Hindi ka sisitahin. O, yun yan. Sir, may permit ba dyan? Sir, patingin nga kami permit ba kayo, sir? Sir, bawal ho yan, sir. Sir, hindi yung maganda yan, sir. Hindi. Sir, ano tayo dito, sir? May VIP ho tayo dito, sir. May VIP ho. Wala kang marinig ng mga ganun. Kasi nga, napakaliit ng Osmo Pocket. Pwede mo ilagay sa bulsa mo. Pwede mo lang siyang isabit sa leg mo. Lagyan mo ng lanyard. Tapos, tama ba lanyard? Lagyan mo ng lanyard, ng lace. Akalain lang nila, babe. Tsaka hindi nga kasi siya distracting. Hindi siya threatening. Hindi katulad nitong kamerang bit-bit natin. Nakaka-threaten talaga kahit sa mong bit-bitin Talagang, uy, may vlogger. Uy, si vlogger yun Alam mo yun? This camera is the most unguardable camera para sa akin. Bukod sa unguardable, it has a gimbal. Kita nyo naman, di ba? May gimbal yung camera, which is very useful. Very, very useful para sa akin. Naubos ko lahat ng enerhiya ko sa pagsabi ng unguardable. Pero kasi para po sa akin, yung camera nga na to, ito yung feature na hindi sinasabi sa inyo ng mga iniidolo nyo. Na ako lang yun nakakakita. The most unguardable vlogging camera of 2025. At pag sinabi ko unguardable, yun nga, iwas guard. Simple as that. So, ano nga ba? Ano nga ba yung disadvantage ng camera na to, Martians? Kita nyo naman, pinifling around do. Diba? Ang dali, ang ganda. Pag ginagamit, uy, so guys, nandito tayo ngayon sa may ganito, sa may ganyan. Yung girlfriend ko, akalain nababaliw na ako dito. Pero yun diba? Sobrang ganda. Diba? Maganda pa sa'yo. Mapapamahal ka talaga dito sa camera na to kasi ano niya, sobrang convenient talaga dalhin. Though, ito na para sa akin yung pinaka-flaw ng camera na to, yung pinaka-disadvantage of owning an Osmo Pocket 3. Isa lang naman ang disadvantage para sa akin. Ang disadvantage ng Osmo Pocket 3, straight to the point, battery life. Walang iba kundi battery life. Kasi
according to my PA, the greatest PA of all time, kay Trixie, big shoutout sa'yo, kung mapanood mo man to. Dahil siya ang gumagamit nito, napapansin niya na mas madalas malobat. Pero kasi siguro ang explanation ko dito, ang bilis malobat nung battery extension. And medyo tumatagal naman si Osmo. Though siguro kasi I always film in 4K and in 3K. Never ako nagte-1080. Actually hindi na ako nag-1080p. Dahil para sa akin mas maganda pa rin ang 4K, iwas grain quality. Alam niyo naman tayo, quality is always, kung anong meron kang quality, kung naka-Osmo bakit ka? Mag-uusap tayo saglit sa isang tabi. Teka lang ha. Gamitin mo yung 4K mo. Huwag ka mag 1080. Kaya ka nga bumili ng mamahaling camera eh. Hindi para babaan yung quality at kontrolin lang at gagamitin mo lang kung kailan maganda o importante ang ganap. Gamitin mo yung 4K. Kasi ginawa yan para sa'yo. Ginawa yan ng Diyos para sa'yo. Binigay yan ng Diyos para sa'yo. Personalin na kita. Gamitin mo yung 4K mo. Kasi kung naka 1080 ka lang, magkalimutan na tayo. Kaya nga naka-Osmo Pocket 3 eh. Sapakin kita eh. But anyways, kidding aside, seryoso, 4K on this camera is absolutely insane. It's unbelievably insane, especially 10-bit. Yung 10-bit, makikita ko lang yan dito sa A7S III or sa A7 IV or sa mga latest cameras ng Sony. Ang alam ko sa Canon hindi ko alam kung may 10-bit. Basta ang alam ko R5 ata may 10-bit or basta may 10-bit din sila. Pero ang 10-bit kasi color space yan na para sa akin, it allows you to color grade your footage to a level, it helps you get there. Alam mo yun? Yung level na ang hirap kasi explain eh, dahil pag tinechnical ko to sa inyo, mabuboringan kayo. Basta mas maganda yung color space mo, yung ability mong tweak ng colors, ang ganda. Yun lang masasabi ko, especially kung usapang 4K na lang din, always aim for 4K. Why not film in 4K, di ba? Why choose 1080? Bakit 1080? Di ba? Kaya nga bumili niyan eh. Na naman tayo, mag-aaway na naman tayo dito sa isang tabi. 4K guys, yun ang masasabi ko dito. But yun nga, greatest disadvantage of this camera, I think is the battery life. Siguro sana sa Osmo Pocket 4, sana ang gawin nila 4K or siguro 5K para malupit. Lagyan niya ng 6K na natin. Why not, diba? Lagyan mo ng 6K, wider field of view, 4K 120 na may nakalagay na 10-bit, D-Log siguro. Siguro 10, hindi 10-bit naman eh. Pero kung kaya nyo pang ipupush siguro nila, when it comes to the stabilization naman ng gimbal, I think never naman ako nagkaroon ng problem. Kasi it basically functions as parang drone, ito yung camera ng drone eh. Ginawa lang nilang handheld, ginawa lang nilang gimbal. Pero yun ang naka-record oh. Wala kayong problema. Yung mga mababagal pa dyan. O yan guys, video vlog check everyone. Di ba may mga naggaganon? Video vlog check guys oh. Mabagal maglakad. Sabay nagtuturo sa gilid ng kung ano-ano. Ayan, di ba? May mga ganun eh. I think this is a really good camera. A really good option for vlogging. Dahil hindi kayo magkakamali dito. It can basically fit in your pocket. Mabilis lang siya malobat. So I would recommend na bumili kayo ng battery extension. Dahil yun yung talagang best na magagawa nyo sa camera na to. Kailangan nyo ba ng wide lens sa creator combo? Why not? Right now, I'm not using the wide lens. Yung wideness nito doesn't really actually matter kasi pag ito at an arm's length, ay no, kita naman eh. Pwede pa i-adjust. Nagulo yung camera natin. Kaya highly recommended ko to. Sa mga nagtatanong dyan kung okay ba or curious dyan kung okay ba ang Osmo Pocket 4. Meron akong kilalang creators na ang gagaling na nila, malalaki na sila, pero Osmo Pocket gamit nila kasi nga this is the most unguardable camera, pocketable camera, pocket size, kaya nga Osmo Pocket 3, and it's the mic that takes it away. Yung DJI mic yung pinaka safe dito dahil ang ganda niyang backup audio. Bukod sa backup audio, main audio maganda siya. At nag-record siya ng 32-bit float, di ba? Ayoko masyado gawin technically. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung handheld usage nito eh, no. Oh. Tutok mo kahit saan, di ba, par? Ayun oh. Yung mga tito diyan na nangingibang bansa na nagpupunta ng ibang bansa. May zoom feature siya, pero recent update niya, meron na siyang 40mm lens. Hindi ko lang ginagamit. I think pag pumunta kayo sa video mode, teka, cut muna natin sa Osmo ha. Video mode, auto rotation. Ayan may 40mm, play natin ha. May 40mm lens. Yun nga lang, pa nagre-record ka, bawal mo i-switch ata or pwede? Oo nga
baka hindi mo na may switch. Pag kinat mo, ayun, umilaw na ulit yung 40mm mode. Ayun, di ba? Zoom na siya. Ay, hindi. Hindi ko siya magagamit ng live, guys. Pero ito, record ko siya. Ito yung 40mm mode niya. Kapag naka-record, cut natin. Ito naman yung wide niya. I think it's also useful. Yun nga lang, hindi nyo siya may switch ng real time habang naka-record. Yun. Diba? Useful niya. Tingnan mo, magdadali out ako. Diba? Sobrang stable niyan, pare. Kumbaga kung tito ka na nangingibang bansa, oh. O, kita mo, pare, kita niya naman dyan, oh. Oh, diba? Ang angas, oh. Mas maangas ka, pare. Tingnan niyo yung mga daan, oh. Yung mga ano ko yan. Mga ano ko yan lahat. Yung mga ganun. So, yun guys. I guess that's the DJI Osmo Pocket 3 for you. Yun yung mga dapat yung malaman. Imagine niyo ilang oras lang tayo dito sa taas. And I think it's really useful. Really helpful. And ito yung mga bagay na kailangan yung malaman about sa Osmo Pocket 3. Right now, sasabihin ko sa inyo na hindi ko nagagawin pa yung mga technical na nagre-review na itong camera na to. Alam nyo kung bakit? Kasi marami na pong gumawa. Wait lang. Okay, so overall, para sa akin, ang DJI Osmo Pocket 3 is the most unguardable camera ho. Yun lang talaga yung masasabi ko. And it's probably the best vlogging camera you can buy out there, na hindi masyadong expensive, na sobrang daling bitbitin anywhere. Pwede sa pambabae, pwede rin ng panlalaki syempre. Pero alam mo yun, kasi most female vloggers for sure nagtataka, ano kaya magandang vlogging camera? Pwede namang iPhone, pwede namang GoPro, pwede namang DJI Osmo Action 5, but I think this is the best thing you can buy dahil meron siyang gimbal, meron siyang wide lens option, you can shoot in portrait, you can shoot in vertical, masasakop mo lahat ng social media. All throughout on social media magagamit mo siya. Makakapag-shoot ka in portrait, vertical, kakaroon ka ng reels, kakaroon ka ng bagong memes, kung katulad ko na gumagawa ka ng meme na about sa mga videography. Well, for a professional like me, masasabi ko lang po na sobrang perfect nito pang BTS camera. Kasi right now what I can do with it is pwede ko siya ikabit dito sa may A7S III ko while filming. Makukuha ko yung sarili ko, diba? Dadalawang isip kayo kung kukunin nyo ba yung creator combo or yung normal. Syempre always go for the creator combo. I wouldn't recommend buying something na pipilayan ka lang kasi sobrang critical po nito, especially talaga to. Ito yung pinaka importante dyan, itong audio na to. Kasi let's say you're a vlogger na gusto mo ng mag-podcast type, magkwento about your daily life, tapos gusto mo yung parang medyo magandang audio. Ito yung solution dyan. It's either clip nyo siya dito. Yan, madalas ito yung ginagawa ng iba, mga female vloggers as well, naka-clip on. But ako, pag minamount ko siya patalikod, papasok siya dito sa loob, may magnet po siya, pwede siyang pag ganito and hindi siya halata, diba? It will also give you the leverage na magsalita ka, lalayo ka, alam mo yun. Well, dito naka-on na, naka-off to, but just to give you a fair demonstration, para sa inyo Martian, syempre para sa inyo, ito. Okay, so right now naka-on na siya and I'm gonna press this button para mag-record. Or ito yata. Oo nga, yung button na to, pag pinress ko to, magre-record na yung camera. Pang! Naka-record na. Sync 1, 2, 3. Wait lang. So, nakasync na siya. Then, i-clip ko siya. Naka-on din yung recording. On din natin, oh. Clip ko siya dito sa loob. Magnet. Boom. Osmo Pocket. Double tap lang natin. Pang. O, diba? Sinusundan na ako ng Osmo Pocket. Pwede kayong makapag-talking heads ng ganito. And maganda naman yung framing niya. Okay naman. Yun nga lang, pag gumalaw ka, diba, nakakahilo lang kung palakad-lakad ka nagsasalita. But let's say you're in a place. So guys, nandito ako ngayon sa langit. I'm in the kingdom of God. Diba? Kitang-kita nyo naman. Yeah, puro kalangitan. Pero okay siya for me. I think it's a really good camera. Yeah. This is one of the selling points of this camera. Yung meron siyang face tracking feature. You can turn it on or off anytime. Yan, may dumadaan na aeroplano. So dito tayo ngayon sa may airport.
Babalik na tayo ng ibang bansa. O, di ba? Okay na okay siya. Plus, yun nga, piece of advice, pwede nyo ilagay yung microphone nyo this way. Hindi siya distracting, hindi siya masyadong, di ba? Hindi siya masyadong distracting. Pero kasi yung iba, madalas, ganito ginagawa nila. Pwedeng, yung iba, yung mga tanga, nilalagay sa sombrero. Hindi naman lahat, kasi may hater ako dati. Ganito ginagawa niya, yung mic nakaganyan, mukha siyang tanga. Honestly, hindi ko na matandaan kung sino siya, hindi siya Pilipino. Basta mukha siyang tanga, ginagawa niya ganito. Pero, yung iba rin ginagawa nila, yung pagpwesto ng mic, nakaganto naman dito, which is, okay naman siya. Pero, hindi pa rin maganda tignan eh. Diba? Ang distracting niya. Tsaka madalas gamitin nyo itong dead cat. Gamitin nyo kasi maganda. But, yung iba naman din, ito yung magnet, ito yung mic, pinapaloob nilang ganito. Yun nga lang, nasisira yung lahi-layan ng damit nyo, maglo-loose, magbe-baconize yan. So, I think kasi yung weight ng mic, nakaganon. Pero kung papaloob, I think it's much more useful, ideal, hindi masyado distracting. Ay, na-off ko na yung, hindi. May noise reduction pa kasi na button. Pag pinindot niyo yung power button niya on the side, mag-on yung parang noise reduction. So, ito siya. Diba? Hindi masyadong distracting, tama lang. At saka chest level kasi dapat ang pagkabit para makuha niyo yung bass tones ng boses niyo. Makukuha niyo yung mga bassy tones. Nagre-record ba yung host mo? Yan. Off na siya, but still, yun nga. Tulad nito, during my BTS shoot or behind the si Trixie or si Casey, hawak niya lang to palagi. Sisignalan niya lang ako, mic on please. Pak, i-on ko na. So mag-shoot na ako, pwede na ako magdaldal. Ganun siya. On my BTS style ng shoot. But for vloggers who are wanting to buy this, highly recommended po. Hindi kayo magkakamali. I wasn't paid by DJI to say all these great stuff about them, but if ever man napapanood din na to, why not, diba? Why not? They're still the best camera around there. Sana magkaroon ng Osmo Pocket 4. Yun lang, wala na ako ibang thoughts about this camera. Kasi wala masyadong nagtatanong about the Osmo Pocket 3 sa akin. Ang madalas po na nagtatanong kung okay bang A64. Okay siya, wala naman ako A64. Wala na siya sa kamay ko. Or kung anumang random na, ewan ko ba bakit may nagtatanong sa akin ng random na brand na hindi ko pa naman na-experience. I'm really sorry kung hindi ko man nasasagot. Pero, ganun eh. Hindi naman kasi lahat ng camera na hawakan ko na eh. Pero, alam nyo yun, anything in 4K is actually good. But this camera right here, hindi kayo magkakamali. Ilang masasabi ko for vlogging. Oo. It could last you for about 3-4 years. Unless siguro maglabas sila ng Osmo Pocket 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Osmo Pocket Pro siguro, pwedeng ganun. Osmo Pocket Pro, parang iPhone, pero parang okay din pakinggan. But yeah, I think it's a good camera. It's good for 2025. Good for daily vlogging. Bilan nyo lang ng extended battery para safe. Kailangan nyo ba yung mga filters? Not so much. Because if you're exposing your camera or your Osmo Pocket 3 automatically, I don't think na kailangan nyo maging technical, given na even kasi kung magiging technical ka sa pag-setup ng Osmo Pocket 3 mo, I think mag-iPhone, alam mo yun, I think mag-camera ka na lang. Yeah. But still, will it give you a pro feel or pro advantage sa vlogging? Oo. But for professional work, kind of, pang reels. But for high-end professional work, I think pwede pa din eh. Kasi alam nyo yun, kahit si Supercar Blondie, kung magganon man siya na camera, may viewers siya at okay na okay yung camera. But siguro for kailangan nyo bang mag-auto or mag-manual? If hindi kayo maalam sa pag-expose, okay lang na guys ha. If hindi kayo marunong mag-expose, auto kayo. Pero kung marunong kayo mag-manual kayo. Pero kung ayaw nyo isipin palagi kung perfect ba yung settings nyo, despite the fact na masyadong maaraw or masyadong madilim, mag-auto kayo. Para sa akin, auto. Para sa akin sa A7S III, syempre manual ako. Dahil nga ito yung perfect na vlogging setup para sa akin. But for a day-to-day carry, pag medyo nahihiya ka, isa pa pala yun, hindi ka masyadong magiging mahihain kung Osmo Pocket yung gamit mo. Kasi sa mall, di ka naman masyadong noticeable. Yun nga, unguardable ka, unnoticeable, invisible ka.
Pero nandun yung intricate day-to-day na I think it's probably the best introvert camera na sorry pero yun nga, kung introvert ka na medyo mahihain ka na gusto mo mag-vlog, I think it's a really good camera for you. It would work out well. And yun nga, introverted kang mag-vlog. Alam mo, mahihain ka mag-vlog. Parang ganito ka mag-vlog. Wait lang. Ganito ka mag-vlog. So, yun guys. Nandito tayo ngayon sa birthday ng pinsan ko. Nahihiya po ako mag-vlog. Ayoko po malaman nila na YouTuber ako. Diba? Gusto magtago ko sa ilalim na namin. So, yun guys. Nandito tayo ngayon sa kidnapping. And, this is my day-to-day life. Sa ilalim tayo ng lamesa ngayon, diba? It's probably really one of the best cameras you can buy for 2025 for vlogging, for traveling, for content creation, reels creation. If you want to learn, siguro kung mag-i-start ka pa lang, it's a really good investment for you. And para sa akin, hindi ako nagdalawang isip na bilhin to. I've been wanting this camera for so long. Kahit nung nag-travel na ako sa Macau, Hong Kong noon, I always knew that I needed a camera like this kasi it's such a hassle na mag-travel na may bit-bit na napakalaking vlogging rig. Kasi ang bigat. Alam mo yung magta-travel ka, tapos gusto mo lang chill ka lang. Gusto mo lang di ka pinagpapawisan. Alam mo yung gusto mo papogi ka lang sa ibang bansa. Pero may bit-bit kang vlogging camera na napakalaki dahil gusto mong makagawa ng cinematic stuff. Eto yun. And of course, last but not the least, for the thumbnail. Para lang din sa mga curious diyan. Kapag wala siyang wide lens, ito siya. Arm's length. Yan, ganyan siya. Well, pwede mo na i-ganto, tapos i-tilt mo ng ganto para mas wide, di ba? Chill ka lang. So guys, dito ako ngayon sa labas. Nakatilt ng onte. Pwede ko pa yung ilayo ng ganto. So yun guys, dito tayo ngayon. Video vlog check. Video vlog check. O diba? Bakit? Para akong tanga dito kanina pa, pero sana na-deliver ko to ng maayos sa inyo. At okay naman talaga siya, okay na okay. Ito yung distance, tingnan nyo vlogging distance. Ito yung distance ng lawa 10mm sa akin, about an arm's length. Hindi po mahaba ang bias ko ha. Sa mga mga nanonood natin, just silent viewers. Guys, hindi po ako 6-footer. Baka inaakala nyo 6'5 ako. Ano lang po ako? Mga 6 flat kasi ako, ganun lang po ako katangkad guys. Hindi ako super tangkad na tao. Talagang mga ano lang, pag nakita nyo siguro makasing laki ko lang si Derrick Rose, mga ganun lang kalaki ako. And then maliit pa nga si Derrick Rose, medyo mga kaya huwag kayong mga guys ha, huwag nyo ako ma-misinterpret. Ito yan guys. Arm's length, yeah. Diba? Picture kayo kasama nyo, jowa nyo kunwari, pang. O diba, ganyan. Oh. Okay siya. Yan ang masasabi ko. Madalas lang kasi talaga kung napapansin niyo yung mga footage ko ng Osmo Pocket. Naka-auto exposure, auto white balance kasi ako. Pero kung magmamanual ako, exposure, okay naman siya 50 shutter. ISO natin at 400. I think okay na to. Yan. So and guys, I guess dito na natapos itong video. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, kung natapos itong video na to within 24 hours, good things will happen to you. More blessing, more wealth, good health para sa mga Martians na nanonood araw-araw ng 365. Syempre, comment down below ano bang questions nyo about sa Osmo Pocket 3. Kung meron kayong questions about vlogging, pwede ko naman yan sagutin. I hope na this helps you out. Make a decision kung dapat mong bang bilhin ng Osmo Pocket 3. Bilhin mo na, walang pagkakamali dito, wala akong commission dito guys. So, yun lang masasabi ko. Anyways, peace out. Ang late to, tingnan nyo. Peace out. Wing.
Dali mag-transition, di ba? Kala nyo outro na, hindi pa. Kakamali ka, loko. Ngayon pa lang tayo mag-outro. Kalang white balance lang, white balance. White balance ko lang pare, ha? Tangina, parang nakambaliw dito. Kanina pa ako nagbababakbak ng daldal eh. Pero, alam mo, nag-enjoy ako dito. Ganto-ganto lang ako, pero tanga-tanga lang ako mag-enjoy dito. After kasi nitong vlog na to, mag-workout na ako. Kaya, sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. And I'm sending you guys nothing but blessing and abundance once more. I wish you guys na happy Sunday. Sana makapagpahinga lahat. Tomorrow is gonna be another Monday. Sana maging okay kayo. Alam niyo naman, simulan natin ang maayos sa Monday. Walang gastusin. At syempre, alam niyo na, sa mga Martians na nakaabot sa part ng video na to, good things will happen to you once more. Diba? Makakamit nyo lahat ng goals nyo this year. Makakaabot nyo lahat ng pangarap nyo this year. And possibly, pag natapos mo tong video na to, makuha mo na yung opportunity na matagal mo nang hinihintay. Kaya, I'm sending you guys all the positive affirmations and all the positive vibes na kailangan nyo. Kaya, kapit lang. Peace out.